Magandang tanghali mga ka-breeder. So narito puli ako para ipakita po sa inyo ang isa sa mga bloodline na meron ako. So ito pong hawak ko ngayon ay ito po yung pinaka-paborito kong kulay o yung mga kulay po ng gray. So marami pong klase ng gray. So nandyan po ang Paul Spark Gray, Nelson's Gray, Jock Halsey Gray, at Joe Good Gray. At marami pa pong iba. So pero po itong sa akin, ito po ay siguro po kino-considered ko siya na Hatch Gray. Tatlo po itong pamilya na gray na inimfuse ko. So ito po yung Jesse Horta Gray, Joke Halsey Gray, at Hatch Gray po ni Honey Yu. So tatlong pamilya po ito. So ano po ba ang karakteristik ng mga Hatch Gray? So una po, tingnan muna po natin yung kanyang katawan. So ito po ay ang katawan po niya ay hindi po bilog. So hindi po siya bilog. Siya po ay more of a may picture. Tapos po ang kanyang as plumage, maganda po ang kanyang kulay at ang kanyang balahibo. Ang kanya pong mata, maganda rin po, ano? As kulay orange, pero ano po, dilat na dilat. Tapos po medyo may kaliitan lang po ang ulo at ito po ay T-cam. So okay po ang kanyang paa. So siguro po makakategorize ko po siya ng siguro po as a medium station to high station. At yun pong kanyang buntot din, no? Siguro po ito ay hahaba pa kasi bata pa po ito. So ginamit ko po ito for breeding at ito po ay nakasalang sa Kanawayon. Kung tama po ako, Kanawayon Gray. So, mali po kasi yung sabi ko na nakaraan, Nakawanayon. Yung po pala, Kanawayon. No? Sa Gray po. So, ang fighting style po nito, ang napansin ko po, kasi nagkaroon na po ito ng mga kapatid at yung mga ibang kalahing niya, pero sa ibang cross, napansin ko po sa kanila na multiple puncher po sila. At meron po silang magandang palo na pagtawid. Also, they can break din po. So, medyo umaangat din po sila. Pero ang mas nagustuhan ko po sa kanila ay yung kanilang deep gameness. Talaga pong deep game yung kanilang tapang. Yun lamang po, mga ka-breeder, sana po nakatulong muli ako tungkol po sa mga bloodlines. At lagi ko po sinasabi na kung ano lang po yung alam nyo na makakabuti sa inyo, na aral at informasyon, yun lang po ang inyong pulutin. Tapos po, sagutin ko rin po yung tanong ng isa nating kasamahan na breeder, paano raw po natin i-maintain yung pagiging healthy ng mga manok. So, yan po ay magsisimula pa lang doon po sa pagpili po natin ng gagamitin nating materyales. So kailangan po ang pipili nating materyales ay yung mga malalakas at hindi po nagkasakit. Kasi po, siyempre po pag gumamit po tayo ng mga mahihinang materyales, expect po na ang kanilang mga anak din ay mahihina. Ganun din po, so pagka gagamitin na po natin sila, so kailangan po nating i-priming, i-condition, and then pag nagkaanak na po sila, so yun po mga sisiw, kailangan po alagaan nating mabuti. So, ang ginagawa ko po dito para ma-maintain po yung kanilang kalusugan. So, sa una po, yung nagdi-disinfect po ako ng kulungan, ng paligid. Pangalawa po, yung tamang nutrition. At pangatlo po ay yung pong magandang environment. So, isa po sa mga disadvantages ng mga backyard breeder, wala po tayong malaking lugar para sa ating mga alaga. So, kumbaga, ang ginagawa ko na lang po, para-paraada lang po, para kahit paano ay masimulate ko yung malaking farm at ito'y magamit sa kanilang pagpapalaki. Yun lamang po mga ka-breeder. At muli, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa lahat po ng pagmamahal, pagtangkilik at suporta sa mga magagandang sinasabi po ninyo. Na-appreciate ko po lahat yun at maraming salamat po. Yun lang po. At bago ko po tapusin, nais ko lang po laging iwan sa inyo na sana po bawat araw mas piliin nating maging mabuti. God bless everyone at magandang tanghali po.